Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayong mga pag-uusapan ngayon na balita. Balita muna tayo. Mamayang na yung mga viral. So una ito, I don't know kung madidismaya ako or may naaamoy akong kakaiba. Na kasi sabi daw ni PBBM, hindi daw pwedeng padalos-dalos ang pag-ban daw sa online gambling. Dahil siguro malaki ang tax. Pero 'di ba dapat balansehin din naman natin. Sabagay, sinabi niya naman hindi padalos-dalos eh. Siguro binabalanse kung ma-outweight ba nung magandang maidudulot sa bansa nung pagkakaroon ng kita dyan sa online sabong versus dun sa mga nasisirang buhay na kababayan natin, di ba? So, panoorin natin to. Kabilang po ang mas mataas na license fees at paglimita sa oras ng taya sa mga pinag-aaralan ng gobyerno para sa mas mahigpit na pag-regulate sa online gambling. Ayon po yan sa Department of Finance. Pag-ibig ng license fees, taasan ng license fees, kaya yan eh. Bilyones. Magkano yung license fee niyan? 1 billion? Kaya yan eh. Diba? Sa bilis ng kita. Tapos, yung limitahan sa, sabi niya? Pero panoorin muna natin ang buo ha. Fees at paglimita sa oras ng taya sa mga pinag-aaralan ng gobyerno para sa mas mahigpit na pag-regulate sa online gambling. Ayon po yan sa Department of Finance. At ayon naman sa Malacanang, hindi pwedeng padalos-dalos ang Pangulo sa pag-utos ng total ban. Saksi, si Ivan Mayrina. Noong 2024, pumalo sa mahigit 135 billion pesos ang kita ng PAGCOR sa electronic games na tawag dito sa licensed online gambling. Ayon sa PAGCOR, higit 32,000 naman ang nagtatrabaho sa online gaming companies. Pero may mga nababahala sa epekto ng pagkakalulong sa sugal at sa mga kwento ng mga nabaon sa utang at nasira ang buhay at pamilya. May mga naghintay na mabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang issue sa kanyang State of the Nation address, pero hindi ito nabanggit. Ayon sa palasyo, hindi pwede magpadalos-dalos ang Pangulo sa issue. Isa rin sa hinihintay ko yun. Yung regarding dyan sa online gambling na yan. Sa SONA. Pero hindi nga siya nabanggit. Dapat aralin po dahil sa totoo lamang po, ang mga revenue po na ibinibigay ng lisensyado na online gambling ay nakakapagbigay talagang tulong sa mamamayan. So, dapat pong Sa mamamayan nakakabigay ng tulong o doon sa mga kurakot? As if lahat ng nasisingil nyo na tax napupunta sa mamamayan. Alam naman natin may problema ang corruption sa Pilipinas. Ano ba? alin at hindi po dapat na ura-urada at mag-uutos agad na tanggalin agad yan. Dapat inaaral po. Halimbawa na raw ang isabong, ipinagbawal na pero may nag-ooperate pa rin. Nung tinanggal po yan, definitely wala na. Pero bakit may isabong? So sino nakikinabang sa illegal na sabong ngayon? Hindi bababa sa 11 panukalang inihain sa Kamara para higpitan o di kaya tuloy ang pagbawal ng online gambling. Hindi naman bababa sa 8 ang katulad na panukala sa Senado. Magkakasara na investigasyon ng Senate Committee on Games and Amusement. Kung ako po masusunod, ora mismo dapat itigil na ang online gambling. Kung ang mga lisensyadong online gaming operator ang tatanungin, paghihigpit at hindi total ban ang dapat ipatupad. Babala nila, hindi mapipigil ng total ban ang mga Pilipino na maglaro. Mapupunta lang sila sa mga hindi lisensyadong operator. Panawagan nila sa mga mambabatas magpasa ng batas tungo sa mas mahigpit na age at identity verification, mas matibay na safeguards kontra money laundering, at mas mabilis sa pag-takedown sa mga illegal na website. Tingin din ni Finance Secretary Ralph Recto kapag nagpatupad ng total ban, mapupunta lang ang mga nagsusugal sa mga illegal na gambling sites. Dapat yung mga kababayan din natin, my advice, do not gamble. Okay? Having said that, if people do gamble, you'd rather regulate it than they go to the illegal. Ay kay Recto, pinag-aaralan ang mas mahigpit na regulasyon na anyay pwede ring magdulot ng mas malaking kita sa gobyerno. I'm saying that we can increase the revenues through a higher rate on the GGR.
Pwedeng gawin 35, pwedeng gawin 40. If it's too high, baka naman lalo lumago din yung illegal. Everything is on the table, including limiting your time to bet. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. So, ito naman, ito yung mga tanong ko. Hindi ko sila kinukontra, no? Mukha naman may punto yung sinasabi nila. So, ulitin natin ha, kasi ayokong chap-chapin, kailangan mapanood nyo ng buo eh. Pero, ito ulitin natin ha. Kasi ako, hindi, kayo ba? Pabor kayo sa total ban? Or yung sinasabi nilang i-regulate? Ako, pabor ako ng total ban eh. Ito ha. Ulitin natin ha. May mga nakita akong butas kasi. Kabilang po ang mas mataas na license fees at paglimita sa oras ng taya sa mga pinag-aaralan ng gobyerno para sa mas mahigpit na pag-regulate sa online gambling. Limitahan daw sa oras ng taya. Yun ang sabi. Di ba? Or pagtaas daw ng license fees. Ang sugal kasi ay bisyo. Yan ay parang droga. Kahit limitahan mo pa yan, gagawa ng paraan yung mga tao na yan para magkaroon ng second account, ng pangalawang account, di ba? O gumamit ng ibang pangalan. Dahil bisyo yan eh. Yung parang ano yan eh. Parang drugs yan eh. Same ang, kung akong tatanungin nyo, halos same ang epekto ng drugs tsaka ng pagsusugal sa tao. May psychological effect yun eh. Kasi ganito men, kung ang ikakatwiran nyo, kung ibaban nyo, narinig ko kanina kung ibaban daw kasi ang lahat magiging illegal. May mag-ooperate nila. So sinasabi nyo ba sa amin na hindi nyo kayang puksain yung pag naging illegal yan? Hindi nyo ba, ano silbi ng mga pulis natin? Anong silbi ng mga Kasi kung ganyan din lang, ang logic nyo ay kung totally ibaba natin, magiging illegal lahat yan. Magiging, mas lalong malaking problema. Kung ganyan ang katwiran nyo, edi yung drugs din dapat, illegal nyo na lang. Kaya para mapakinabangan din ng Kasi ganun din ang epekto eh, masisira din ang pamilya nung nagdudroga. 'Di ba? Nakakapatay din yung yung mga nalululong sa sugal. 'Di ba? Same logic din lang. Eh bakit sa war on drugs kayo willing kayo lumaban, ba't diyan sa ba't parang takot kayo diyan sa mga nagpapasugal? Sa bagay, sa drugs meron ding mga nakikinabang na mga politiko at pulis di ba? Ganon din eh. Anong magiging difference ng kung maging illegal man lahat 'yan? Eh di ang paigtingin nyo, yung talagang yan, labanan niya mga yan, yung mga hubs niyan, i-raid. Parang sa droga din. Kasi hindi ko nakikita yung logic na pagka magiging illegal. Hindi, yun ang pananaw ko, baka may hindi ako naiintindihan sa mga sinasabi nila. Pero kung titingnan ko, ganyan din ang problema sa droga eh. Eh di sana gawin nyo na rin legal ang droga. Taksan nyo din yung drugs. Diba? Ayun, mas marami din tumatangkilik nun. Marami din nasisira ang buhay dun. Diba? Kahit nga let's say kahit alak nga, limitahan nyo din limitahan nyo din ang alak. May mga below 18 years old pa rin na bumibili. Ay, naku. Hindi ko naiintindihan dahil nasarapan na kayo, pinakita yung revenue 135 billion daw Kinita daw ng ng gobyerno. Nasarapan kayo dyan sa 135 billion na yan? Kaya hindi nyo 'di ba? Yummy ang 135 billion. Kasi kung ganon, yung mapupunta lang tamha. Ang kita ng PAGCOR sa electronic games na tawag dito sa licensed online gambling. Ayon sa PAGCOR, higit 32,000 naman ang nagtatrabaho sa online gaming companies. Pero may mga nababahala sa epekto ng pagkakalulong sa sugal at sa mga kwento ng mga
ang issue sa kanyang State of the Nation address, pero hindi ito nabanggit. Ayon sa palasyo, hindi pwede magpadalos-dalos ang Pangulo sa issue. Dapat aralin po dahil sa totoo lamang po, ang mga revenue po na ibinibigay ng lisensyado na online gambling ay nakakapagbigay talagang tulong sa mamamayan. So, dapat pong aralin at hindi po dapat na ura-urada at Ang nakikita ko sa solusyon, kung hindi nyo kayang mawala yung online gambling na yun, i-ban nyo yung mga e-wallet na source of payment o mode of payment dyan sa mga gambling website. Sabihan ang GCash at Paymaya na walang mag-affiliate sa mga gambling sa mga online gambling website. Tingnan natin, yung mga kababayan natin may hirap, hindi na makakapagsugal yan. Kasi ang dali-dali mag-cash in ka lang sa sa mga tindahan, 'di ba? Lang. Ayoko naman i-ban totally ang mga GCash kasi yun ang may napadalahan ngayon kaysa pumila ka ng Western Union, 'di ba? Naging convenient na para sa atin kaysa pumila ka Western Union sa Palawan. Dati yan ang mga padalahan dati noon Ngayon kahit nakahiga ako dito, pwede ako magpadala sa nanay ko ng pera gamit ang GCash. Kung ganyan din lang, yun ang pinakakauna-unahang naiisip ko na effective. Kasi doon nagkakaroon ng access yung mga yung mga kababayan natin na mahihirap Kasi ang dali gumawa ng account ng GCash. Then gagawa ka ng account ng sa online gambling na yan. 'Di ba? Yun lang ang isasalang mo. Pagbawal nila yung yung GCash siguro. Yung mga e-wallet na kung paano gagawin yon hindi ko alam. Siguro may mga IT na nakakaalam kung paano gawin yon. Lalo na doon sa mga sinasabi nyo legal. 'Di ba? Para ang mapipilitan lang talagang magsugal ay yung mga talagang may pangsugal lang talaga. Gagamit ng credit card or yung mismong bank account nila ang ididiretso nila. I'm so sure yung mga nasa laylayan walang mga bank account yon. Meron man, hindi naman nila siguro, don't know, no? At least, mabawasan man lang yung pagiging accessible. Lalo na sa mga kabataan. I'm so sure yung mga kabataan, wala mga bank account yan Diba? At least nabawasan yung problema na mabawasan yung magtatangkilik dyan sa online gambling. Well, comment nga kayo kung paano, kung paano mas minimize yung mga nalululong niyan. Kaya sa ayot sa gusto mo kahit may limitasyon pa kayong sinasabi, yung higpitan yung biometrics, yung et cetera. Malulusutan yan 'Di ba? Kung tinotal ban mo yan at magkaroon ng ng laban tungkol diyan, at least kahit pa paano magtatrabaho yung mga pulis. Yung mga mag-iimbestiga. 'Di ba? Pero hindi ko pa rin masabi kung sino ang tama. Kasi parang medyo off lang sa akin, medyo parang duwag ang gobyerno natin na humanap ng paraan para magapi yan. Parang drugs din yan pag naging bisyo yung sugal Although na mas grabe ang drugs pero parang ganun din yan next video para mabilis tayo. Naka 13 minutes ako doon. Tapos ito, si Tulfo sabi, 4-piece inaabuso ng ilang benepisyaryo. What do you mean? May mga nilulutong reforma si Senador Erwin Tulfo sa mga programa ng DSWD na dati na rin niyang pinamunuan. Tugon daw ito sa mga benepisyaryong inaabuso umano ang tulong ng gobyerno. Narito ang agenda report ni Hannah T. Pinaliliit na ni Senator Erwin Tulfo ang sakop ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kasi, Sino ba nakaisip niyan? Nagiging lang ng corruption yan, di ba? Nagiging source lang ng corruption. For example, may nakikita ako dito, mamimigay ng 4-piece. Tapos ang matatanggap na lang ng
nung beneficiaryo, ganitong amount na lang instead of ganyan. Kasi may mga cut pa daw yung dinadaanan ng pera eh. It's either si kapitan ba or si kung sino man yon, di ba? Sino ba nakaisip niya? Wala namang ganyan dati, di ba? Yan ba yung way para tulungan yung Pilipino? Bakit hindi na lang ang itutulong, let's say ganyan ba't hindi na lang ang itutulong ay yung talagang, for example, ganito, sa mga supermarket, sa mga malls, may may voucher na binibili o gift check. Bakit hindi na lang gift check ang ibigay para ma-make sure na yung kung gusto talaga nila yung may binibigay na tulong, ha? Para ma-make sure na gagamitin lang yung gift check na yon sa sa mismong mabibilhan or pang-aral ng bata sa National Bookstore. Gift check ng National Bookstore. Para mabibili. Ganun talaga. Kaysa wala kayong tulong na kaysa magreklamo kayo. Or sa mga supermarkets, magagamit yung gift check. Diba? Kahit pa sabihin nyo, mahal naman kasi sa supermarket. Ganun talaga. At least may tulong kayo. At makokontrol nun yung yung kung saan gagastusin. Kaysa yung ganyan na pag kasi yung pera na ibigay mo yan sa tao, hindi mo na makokontrol kung saan mo na dadalhin yan eh. Kahit pagsabihan mo pa yun, para sa mga anak mo lang yan ha, or para sa pangangailangan nyo lang sa bahay yan ha. Wala, hindi. Mamomonitor mo, ilang milyon yung Pilipinong binibigyan mo nun. Diba? Medyo naabuso yung 4-piece. Merong iba dyan na Medyo talaga naaabuso. sobra-sobra na yung panahon nila, di ba? Na pwedeng yung iba naman na pumasok kasi may mga backlog pa tayo. Dati na rin kalihim ng DSWD si Tulfo at nakipagpulong siya kay Secretary Rex Gatchalian. Ako gusto ko to eh. Taga Valenzuela kasi ako. Gusto ko to si Rex Gatchalian eh. Gusto ko yan talaga. Nasira lang sa akin yan dahil kay Imbornal Girl. na nagpadala sa papogi sa social media. Tungkol sa pagpapatatag ng social protection programs, kabilang na riyan ang 4Ps, alinsunod na rin sa naging SONA speech ni PBBM. Talamak daw ang tumatanggap pa rin ng 4Ps cash grants kahit nag-improve naman na ang buhay nila. Totoo yan! May kilala ako na sa trabaho ko. Pinagyayabang niya pa na nag-4-piece daw sila. Kahit na ang sweldo mas mataas pa sa akin. Tulfo, panahon na para amyendahan ang 4Ps law. Dahil kamag-anak ng politiko? Ng kapitan? Nawin kung gaano ba dapat katagal sa programang isang household. Kasi meron dyan, tignan mo, simula grade 1, naka-enroll na. Yung anak niya nasa grade 7 pa lang o grade 9, 2 years to go pa, di ba? Ang haba na masyado. Paano naman yung iba yung nagre-reklamo? Kami, may mga anak din kami. So, kailangan pag-aralan. Sakaling di maamyendahan, 2.4 million beneficiaries ang apektado dahil mapipilitan silang umexit sa programa kahit di pa naman nag-i-improve ang kanilang buhay. Ang 4Ps ay flagship anti-poverty program na sinimula noong late 2000s at naisabatas noong 2019 para makapag-provide ng conditional cash aid sa mga kapos na pamilya. Sa termino ni Gatchalian, nasa 1.4 million beneficiaries ang graduate na rito. Ikinatuwa naman ang kalihim ang pagbisita ng senador. Sabi ko always, once a secretary will always be a secretary. And tama si Sen. Erwin, when I joined kasi the department, naging madali sa akin because number one, solid yung base na iniwan. There were programs na kumbaga all I had to do was pick up from where he left off. Nag-commit din ang dalawang opisyal sa pag-address ng inadequate facilities at serbisyo sa frontline social workers. Anyway, sa ibang topic na yun, doon lang tayo sa 4Ps. Speaking of DSWD, so nag-viral ito. Napanood ko to eh. Pero hindi ko na makita yung yung mismong video. Yung batang nanlilimos habang may kutsilyo. Astig to eh. Tira mo. Sinagip at nasa kustodiya na ng Las Piñas LGU ang batang na videohang nanlilimos habang may bit-bit. 80,000!
na kutsilyo. Nag-viral eh. Kayang alagaan ng mga magulang ang bata. Ita-turn over sa DSWD. Nakatutok si Darlene Kai. Nag-viral kamakailan ng videong ito ng isang batang may hawak na kutsilyo habang nasa kalsada. Sa isang punto, ang bata tumingin sa kumukuha ng video at nag-dirty finger pa. Grabe, Ayon sa PNP, ang video nakuhanan sa panulukan ng Alabang Zapote Road at Diego Serra Avenue sa Las Piñas noong July 21. Ang bata, na-rescue na raw at nasa kustodiya na ng Las Piñas LGU. So immediately nga itong mga batang ito ay rescue, no? Rescue ito ng barangay. So ngayon, nasa pangalagaan sila ng Bigyan na 80,000 yan. Pinapatagal pa ba yan? Social Welfare and Development. Nakarating na rin sa DSWD. Nako, yan na. When this went viral, nakipag-ugnayan na kami sa local government at nasa kanila na, even as we speak. Unfortunately, supposedly the mother of the minor is a drug dependent. So hindi niya talaga naaalagaan. Yeah, biglang nalaman nila, no? At least natututo sila kay Imbornal Girl. Medyo ano na nila, oy, tingnan muna natin bago tulungan yan, kung yan ay drug dependent ba or hindi. At least kahit papaano, Yung bata. Sa ngayon, kailangan na raw munang sumailalim sa full evaluation ng social worker ng LGU yung batang may hawak ng kutsilyo. Pagkatapos, ito-turn over siya sa shelter ng DSWD. Ang pamahalaan muna raw ang mangangalaga sa kanya. Sa ngayong punto na to, walang kapasidad yung magulang, yung nantitirang magulang na palakihin yung bata. Totoo, kasi nga, feeling ko dun din natuto yun eh. Yung mga ganong galawan, yung mga may kutsilyo na dala-dala, tapos magdi-dirty finger, di ba? Wala, ano naman yun eh, matututo yun sa environment niya. Kung yung bata na yan ang pinapanood lang sa bahay ay Cocomelon at kung ano-anong yung mga Dora-Dora na yun. 'Di ba? Kaya lang hindi ko na naabutan yung Dora eh. Kailan ba nauso yung Dora? Kung mga ganun yun, hindi matututo ng ganun yung bata. Obviously, ang nasa paligid niya siguro mga sanggano. Kasi doon lang naman makukuha ng bata yun eh. Wala na sa iba eh. So the state has to come in. We will make sure na ma-rehabilitate, maiayos bago natin siya ibalik sa komunidad nila. Pero nakalatag na yung plano para sa kanya. Sana lahat ng bata, no? Pa raw paiigtingin ng Las Piñas PNP ang police visibility sa lugar at mas mahigpit na ipatutupad ang curfew. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Next issue. Hinahanap na ng mga otoridad ang dalawang binatilyo sa Zamboanga City na nagsayaw ng hubot-hubad habang nakatuntong sa umaandar na motorsiklo. Babala po mga kapuso, huwag gagayahin ang viral na video. Nakatutok si Rafi Tima. Ano ba yan? Kakaibang sakay ng mga motorsiklong ito sa Zamboanga City. Hindi lang sila walang helmet. Ang dalawang lalaking angkas, wala ring saplot. Sumasayaw pa habang nakatayo. Tinakpan lang nila ang kanilang mga mukha ng t-shirt. Kumalat sa social media ang video na yan hanggang nakarating na sa Zamboanga City Hall. Inatasan ng CCTV Command Center para i-backtrack ang mga kuha sa video. Yun yung yung aura farming na tinatawag, di ba? Yan yung nauuso ngayon. Kasi may mga influencer din kasing gumagawa niyan eh. Yan ang sinasabi ko, pag ang gumawa niya na influencer, kasi magiging ang paningin ng mga kabataan doon or ng ibang tao, cool kasi tingnan yun eh. So dahil ginagawa ng mga influencer yun, gagayahin din nila. Ang isa sa nakikita kong gumagawa niya si Boss Toyo, kaya lang yung ginagawa ni Boss Toyo kasi, medyo may pagka-legal yun kasi hindi naman siya nagmamanay. Ginagawa niya yun sa likod ng pickup truck. Hindi naman bawal tumayo sa likod ng pickup truck. 'Di ba? Sa taas ng building, 'di ba? Ginagawa niya. Pero hindi pa rin maganda syempre pag nakikita ng mga ng mga kabataan yun. Hahanap yun ng ibang paraan para mahigitan yung ginagawa mo. Ito resulta. Ewan ko, hindi ba babad naman sila sa social media. Hindi ba nila nababalitaan sa social media na may mga nahuhuling gumagawa ng ganyan? Ako saludo ako sa sa LTO tsaka sa kung sino mang ahensya yung nagsiseryoso na parusahan yung mga ganyan eh. Para talaga malaman ng tao na hindi talaga siya nararapat.
sa Governor Cummins Avenue para mahuli ang mga sangkot na puro raw kabataan. Nakita natin dun sa nagwa-viral na may plate na nakita niyo plate number ng motor. So ang pulis na ang magpurso tong kaso na ito. Nakuha na raw ng Zamboanga City Police Station 11 ang pangalan ng nakarehistrong may-ari ng isa sa mga motorsiklo. Sasabahan daw ng mga kaso ang lahat ng sangkot sa insidente. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang video ay nakuhanan habang umiiral ang curfew sa mga minor de edad mula 10 p.m. hanggang 4 a.m. May panawagan ng Office of the City Mayor sa mga barangay. Pa-reiterate namin na naman, no? Yung sa mga barangays, about itong curfew na to. Kasi dapat hanggang 10 o'clock. 10 o'clock lang, wala ng mga minors dapat sa daan. Para sa GMA Integrated News. Let's go. Next. Abot tayong 30 minutes. Ito yung sa panonood ng sabong. What do you mean? Ano ng progress nito? Iimbestigahan daw si Kong sa panonood ng sabong. Hindi po babaliwalain ng House Ethics Committee ang nakuha ng panonood ng sabong na isang kongresista sa gitna ng sesyon sa Kamara. Ayon naman kay AGA Party List Representative Nicanor Briones, handa siyang humarap sa komite kung sakali. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Ilang araw matapos makunan si AGA Party List Representative Nicanor Briones na nanonood ng sabong sa kanyang cellphone habang nagsesesyon, may tiniyak ang House Committee on Ethics. Asahan niyo po na tutuparin ng Committee on Ethics ang aming tungkulin. And we will make sure that we will abide by the proper process before coming up with a decision on matters. We can't afford to right a wrong with another wrong. Hindi pa masagot ni Representative Abalos kung kusa bang iimbestigahan ng kanyang komite ang issue o kung maghihintay silang may formal na maghain ng reklamo at kung sapat na bang nagsorry na si Representative Briones. Nagsorry naman pala. Ko lamang bilang Committee on Ethics Chairman last Wednesday. Wala pa pong ibang members sa committee na na-appoint. We are still awaiting on that. Sorry naman pala eh. Adopt ng ating rules, but we will fulfill our job to the best that we can. Pero nanindigan si Abalos na kailangang laging tama ang asal ng mga kongresista, nasa loob man ng plenaryo o hindi. Public property po kami. Alam mo, matatanda na kasi yung mga yan. Sa school nga, bawal mag-cellphone eh. 'Di ba? Bakit mga congressman kailangan magganyan pa? At may responsibilidad po kaming managot sa aming mga actions. Irerekomenda rin niya sa Kamara na bumuo ng independent office na tatanggap ng mga reklamo laban sa mga kongresista. Tiniyak naman ni Briones na handa siyang humarap sa House Committee on Ethics. Kung sa tingin nila ay dapat imbestigahan, harap tayo doon dahil wala naman tayo tinatago. Malinis konsensya natin. Pero nanindigan si Briones na hindi siya nag-iisabong nang makunan siya ng litrato at video. Parang hindi makatarungan. Pero wala naman ako magagawa. Dahil hindi naman totoo yung paratang sa atin na tayo nagsusugal na nagpuputuhan kay Speaker. Tumanggi naman magkomento si Briones sa mga ulat na nawala na siya ng pagkakataong mahalal sa Commission on Appointments dahil sa insidente. Para sa GMA Integrate. Hindi naman doon siya nanonood lang siguro si Sir, diba? Now, last news, yung regarding dito. Atong ang Gretchen Barreto at 59 iba pa, sinampahan ng reklamo, multiple murder at iba pa. Sorry. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Formal nang naghain ng patong-patong na reklamo sa Justice Department ang kaanak ng mga nawawalang sabongero laban sa negosyanteng si Atong Ang at 60 iba pa. Dawit din sa asunto ang dating aktres na si Gretchen Barreto at dating PNP NCRPO Chief Jonel Estomo. Nakatutok live si Salima Refran. Ang mahirap na ito, di ba, murder yan. May illegal detention pa nga yata eh. Di ba non-bailable yung mga yon? Ako, depende sa mga abogado kung magagaling yung abogado na kukunin nila, no? Pero non-bailable yun, men eh. Naku, si Gretchen Barreto, sanay na sanay sa masarap na buhay. Naku, yari ka sa kulungan. Salima.
Mel Emil, multiple murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pang mga reklamo. Dadaan pa sa piskal yan, di ba? Or nasa DOJ na yata. Tingnan natin kung magkakaroon ng probable cause. Kapag hindi nagkaroon ng probable cause yan, di ba? Alam na. Pero pag nagkaroon ng probable cause yan, may warrant of arrest. Naku, walang bail yan, men. Multiple murder eh. Ang inihain dito sa Department of Justice laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at iba pa niyang mga kasama sa tinatawag na Alpha Group kaugnay ng pagkawala na mahigit 30 mga sabungero. Bakit gano'n ang ang ginawa sa kanya? Kung yung sabi nila na ninyope, yun na po ba ang bayad, yung paslangin sila. Puno pa rin ang paghihinagpis si Marlene. Ganun talaga nanay ang ang negosyo dito eh. Mas importante ang pera kaysa sa buhay. 'Di ba? Hindi, yan naman ang realidad dito sa Pilipinas eh. Lalo na pag yung mga malakihang ganyan na sindikato. Mas importante yung kikitain nila kasi pagka pinatay mo yung mga sumisira sa negosyo mo, forever ka nang hindi guguluhin nun. 'Di ba? Kapag pinarusahan mo lang, pag nakalaya, may tsansa na bumalik sa dating gawain. Wala eh, ganun talaga kamura ang buhay dito sa atin. Gomez sa pagkawala ng kanyang anak na si Ruel sa Manila Arena. Kung hindi ka kabilang sa Alpha Group, 'di ba? Kung ikaw ay parang isa lang sa mga tao-tauhan diyan. Ganun ka tingin ang buhay sa tao. Nakakasulasok, 'di ba, men? Noong Enero 2022, nagtungo si Aling Marlene sa Department of Justice ngayong araw kasamang nasa 30 pamilya na mga nawawalang sabungero upang maghain ng patong-patong na reklamo Ilang counts laban yan, kay no? sabong tycoon Charlie Atong Ang at kanyang mga kasamahan sa tinatawag na Alpha Group. Ang mga kinasuhan po namin, siyempre yung aming talagang matagal nang hinala si Mr. Atong Ang, kasama sila Eric De La Rosa, RJ Mejia, at saka yung ibang mga pulis, si Attorney Caroline Cruz, multiple murder po at saka serious illegal detention. Kabilang din sa mga reklamo. Yung serious illegal detention, wala din bail yun, ano? Well, depende naman sa sabi naman ni Attorney Libayan, wala naman daw kasong non-bailable. Depende sa pag-negotiate ng lawyer. Pero kung sobrang lakas ng ebidensya, I don't know. Diba? Appearance, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, corruption of public officials, obstruction of justice, at paglabag sa international humanitarian law. Kasama si Ang, 61 respondents ang inireklamo, bukod pa sa ilang John Doe. Siya ang main player sa Isabong eh. Siya ang main player dyan, siya ang amo ni Totoy or Dondon. Pera niya pinababayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Kaya ang mahalaga talaga dito ay malitis to. Trial talaga ang mahalaga dito. Magkaroon na ng trial to on the merits. Meron namang witness who testifies to the fact that that person was involved in the commission of these crimes as the mastermind. Kaya lang, mahaba-haba ang tatakbuhin yan, ano? Ng trial niyan. And as the head of a criminal organization. Kasama sa basehan ng mga reklamo ang salaysay ng akusado at ngayon whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, pati na ang sa mga kapatid nito na sina kapatid niya nga daw yung isa nag-withdraw ng Jose at Ella Kim Patidongan. Si Ella Kim, sinabi ni Remulla noon na panibagong testigo na may totoong ebidensya sa mga kaso. Ang reliability niya ng kanyang testimony is foolproof in many ways because his picture appears sa isang ATM withdrawal na ATM ng isang missing sabongero. Mas mabigat pa dyan, na-witness siya rin ng pagpatay. 10 tao yun na-witness siyang patayin. Nang tanungin kung kasama sa mga inireklamo ang aktres na si Gretchen Barreto na isa sa mga dinadawit ni Patidongan, sabi ni Remulla. Meron man Jane Doe? Maybe if there's a Jane Doe, maybe she's the one. I don't know. Pero kasama yan sa pwede nating sabihin na
persons of interest. Nakausap namin ang ilan sa mga kaanak ng mga sabungero at kinumpirma nilang kasama sa reklamo si Barreto, pati ang dating PNP NCRPO chief na si retired General Jonel Estomo. Nauna na ring sinabi ng PNP na kakasuhan din ang magkakapatid na patidongan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Ang at ng iba pang mga inireklamo. Pero putulin ko na, panoorin nyo na lang sa GMA. Pero tingin ko, yung kay Gretchen Barreto, may slight chance na, kung wala namang direktang testimonya or evidence na kasama siya doon sa pagdesisyon, mukhang may slight chance. Napag-usapan namin yun nung legal ko na kung wala namang direktang, pero depende sa ebidensya na ihahain, kung talagang liable din si Gretchen. Pero ang so far, ang naisasabi lang naman sa publiko parang alam lang ni Gretchen Barreto. Ngayon, pag-aaralan pa kung yung pagiging alam lang ni Gretchen Barreto ay kasama siya. 'Di ba? Well, tingnan natin. So yan lang po muna ang pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.